My dad used to come home drunk every day and hit me. My mom had passed away from giving. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang ating Panginoon. Dakilain at luwalhatiin ang kanyang dakilang pangalan. Magandang umaga po maging sa ating po mga kapatid na nasa mga iba-ibang lugar, sa tahanan, sa trabaho, o nasa ibang dako. Maging sa ating mga kapatid na nakasama po natin sa ibang bansa na naka-join sa ating pong online o virtual worship. Sa oras na ito, tayo po ay mananalangin at pasalamatan natin at ang ating Panginoon at pangunahan po tayo ni Sister Beth sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. Ang papuri sa iyo, aming Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa panibawang araw na ito, na linggo na kung saan kami ay nag-online worship service. Kapag kami ay nasa ilang tahanan, patuloy na po kami katagpuin. Salamat o Diyos sa nagdaang mga araw na patuloy po kami ingatan, pinagpala at binigyan ng kagalingan sa mga sakit at karamdaman. Patuloy nga po o Diyos sa ikaw ng makaturihan at masamba sa aming mga buhay. Panginoon, patuloy na po katagpuin ang aming mga kapatid na nasa kanilang tahanan. Nawa o Diyos ay makasama namin sila sa online worship service na ito o Diyos.
Pinaging Panginoon, kasihan mo ang aming tagapagsalita. Give him your mighty power, O Diyos, at mai-share na Panginoon ang iyong mga salita na may kapangyarihan. At ito, Panginoon, ay matalim sa puso ng bawat isa. Salamat po, O Diyos, ikaw nawa ang kapurihan na pasalamatan, maitanghal sa bawat buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palapakan natin ang ating Panginoon. Para sa ating pong pagbungad na awitin at papuri sa Panginoon, meron po tayong video Christian song na papakita at pwede natin itong sabayan at sama-sama tayo na magpuri sa ating Panginoon. Ito po yung may panggat na salamat, salamat. At pagkatapos po yung another song para sa ating worship song. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mong inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mong inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mapilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, sa lahat ng panahon. Ikaw ay tapat, Diyos. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon, salamat. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa awiti ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. At muli nga po natin na palakpakan ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Sa ating pong pasimula ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, nais po natin batiin ang bawat isa na nasa kanyang mga tahanan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sumayin niyo ang kagalakan at kapayapaan ng Banal na Espiritu maging kaaliwan mula sa Kanya. Gayon din ay nagpapasalamat po tayo sa pagkakataong ito na tayo po ay muli na magkasama-sama sa pag-aaral at pagkinig ng salita ng Panginoon. Tandaan po natin ayon sa Romans chapter 10 verse 17 na sa pamagitan po ng pagkinig ng salita ng Panginoon, tayo po ay tumatanggap ng pananampalataya. At patuloy po natin ipagpasalamat sa Diyos ang malaya na pangangaral at pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa bawat tahanan at maging sa bisa o kaparaanan po ng ating virtual worship service. Sa pagkakataong ito ay nais po natin ibahagi sa inyo yung ating pong mensahe. At ito po ay may pamagat po na Be Strong in the Lord. Sa panahon po na patuloy na nararanasan po ang epekto po ng pandemya sa ating pong mundo at maging ang karagdagan na suliranin patungkol po sa ating ekonomiya tulad po ng pagbaba ng kalamidad, no? Patungkol po sa ating pong African swine flu o fever sa ating mga hayop tulad po ng baboy. Bali, ito po ay may malaking epekto sa ating ekonomiya at maging sa mga negosyante. At sa kabila po noon, meron din po nararanasan na kaguluhan sa Middle East, especially doon po sa Israel at sa kabilang panig po ng Palestino. Bali, sa mga sitwasyon po natin ngayon ay iba-iba po yung ating mga nararanasan ng mga suliranin, hindi lang sa ating bayan, sa ating bansa, kundi maging sa buong mundo. Bakit po kaya nagaganap ang mga pangyaring ito? Ano po kaya yung mga kadahilanan? Ito po kaya ay mga insidente lamang? O ito po ay intentional na nilalayo ng iba? O ito po ay bahagi ng plano ng ating pong kasaysayan at maging ng ayon sa salita ng ating Panginoon. Sa pagkakataong ito ay nais po natin basahin yung Efeso chapter 6 verse 10 and 11 upang bigyan po tayo ng gabay sa ating pong mensahe na gusto natin dalhin sa bawat tahanan. Sabi po sa Efeso chapter 6 verse 10 and 11, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Sinasabi po ng ating talata ay magpakatatag tayo sa ating Panginoon o magpakatibay tayo sa Kanya. Sa panahon tulad nito, hindi po sapat yung ating sariling lakas, ang ating sariling kakayanan, hindi rin sapat ang ating mga karanasan noon upang tayo po ay manatili na matatag at malakas sa mga pagsubok natin nararanasan sa kasalukuyan. In fact, kailangan po natin ang kalakasan at kapangyarihan ng Panginoon upang mapagtagumpayan po natin at matagalan po natin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ayan po natin sa ating pong pagpapatuloy na pagbabahagi ng salita ng Panginoon ay humingi po tayo ng gabay sa pangaral ng salita ng Panginoon mula sa Diyos. Dakila naming Diyos, Ama naming nasa langit, tinatas po namin sa iyo ang iyong mga salita namin pong pagbubulayan. Ikaw po, O Diyos, ang siyang maghayag sa amin ng katotohanan at kapahayagan mula sa iyo. At dalangin po namin na ikaw po maging aming
kalakasan at sa po manggaling ang mabuting balita o salita namin pong papakinggan sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat puso, ang bawat isa na tatanggap ng salita, naway maging matabang lupa ang bawat isa na tatamnan muli ng iyong mga salita. So Lord, ang siya magbigay bunga nito at magpala sa bawat isa higit pa sa kanilang inaasahan. Father God, salamat po ng marami at anuman po ang kapamalaan ng gawa ng kaaway, anuman ang kanyang paggambala o anuman ang kanyang paggadlang sa aming pong pakikinig ng salita, sa pangalan na ay Panginoon Jesus ay aming tinatalian ang anumang kapangyarihan at gawa ng kadiliman na bumabalot o Diyos sa mundong ito, maging sa ere o God o sa himpapawid na ito Diyos ay sumasakal sa kapangyarihan o Diyos ng iyong kariyan. Hayaan niyo po na magtagumpay o Diyos ang pangaral ng salita sa umagang ito, sa lahat po ng dako, sa lahat po ng lugar, o sa lahat po na may mga gawain ng panambahan para sa iyo. Ikaw, Lord, ang maganoin sa amin ng iyong Santong Espiritu, ng kapangyarihan at maranasan po namin ang kalayaan at kapangyarihan mula sa iyo. O Diyos, ikaw po maging aming kalakasang pisikal at maging maayos ang aming pangatawan upang maging daluyan o Diyos ng iyong banal na Espiritu. Enlighten us, O God, through your word at matanggap po namin ang iyong salita to be strong in the Lord and in the power of His might. Tunay po, Panginoon, ikaw at ang iyong kalakasang Panginoon ay available maging sa aming panahon. Tulad po ni Samson sa kanyang kapanahunan, ikaw po ang pinagmulan ng kanyang lakas at napagtagumpayan niya ang kalaban. At bagamat ito ay nawala sa kanyang buhay, ay muli mong ipinagkatiwala ito sa kanya. At dalangin po namin, O Diyos, sa bawat isang iyong mga anak, ikaw po ang magbigay ng sapat na lakas at kapangyarihan upang kami ay makapagpatuloy, manatili at magtagumpay sa anumang suliranin namin pong hinarap sa araw-araw. Maraming salamat po, itong aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Meron pong ilang bagay na kung saan ay ating tatalakayin. Sinabi po sa Ephesians chapter 6 verse 10 and 11 sa New Living Translation Bible. Sinasabi po roon, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. Ang unang bagay on how to fight our life's battle ay makita po natin na sa unang bahagi ay yung knowing our adversary. Kinakailangan po natin malaman o kilalanin kung sino po ba ang ating tunay na kaaway. Sinasabi po ng ating mensahe bilang mga Kristiyano, dapat po nating malaman ang katotohanan na tayo ay may tunay na kaaway sa buhay. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoon Hesus bilang ating Panginoon Hesus, ay hindi lang po natin tinanggap ang tagapagligtas, kundi bahagi nito ang kaaway na si Satanas ay naging bahagi na ng ating buhay Kristiyano. Siya po ang ating sinasabing kalaban ng ating pananampalataya. Kaya naman, may kita po natin sino ba yung ating tunay na kaaway. May kita po natin sinasabi sa 1 Peter chapter 5 sa verse 8 sa New King James Version, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Sinasabi po sa Tagalog, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leon, umaatungal at ali-aligid na naghanap ng masisila. Inalintulad po sa isang leon na umatungal ang ating kaaway na sinasabi po ron our adversary.
At sinasabi natin, ang adversary natin is the devil, na siya po ay tulad po ng leon na matungal at gumagala o malialgid at naghanap po siya ng mga pwedeng silain. In fact, ang una niya na sinisila ay yung mga Kristiyano o mga mananampalataya ni Kristo. Yung hindi mananampalataya ay sira na yun. Kumbaga sa kakampi niya yun, kanya yun, kaya hindi niya prioridad yun. Ang kanyang prioridad na gusto niyang maging prey o maging sirain ay walang iba kundi ang mga mananampalataya na Kristiyano. Sinasabi po natin na sa Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadiliman. Umiiral sa sanlibutan ito ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Makikita po natin na ang kapangyarihan sa himpapawid at ang mga pamunuan doon ay nagbibigay kontrol sa mga lugar o sa mga dako na kung saan ay kanilang inimpluwensyahan at pinamumunuan. Kaya naman po, merong mga lugar o mga bayan, mga syudad, mga region, mga bansa, mga kontinente, o magyambong mundo ay may kita po natin sa iba't ibang dako na meron po mga nagahari na kasamaan. Pagka ang kasamang ito na nagahari sa isang lugar, ang siyang nakapagahari doon o nagbibigay impluwensya, ay may kita po natin laganap ang kasamaan. Kaya naman, di po tayo magtataka bakit sa maraming dako ng mundong ito ay merong mga gumagawa ng kasamaan, hindi dahil lamang po ang tao ay nakagagawa ng kamalian, kundi meron ding impluwensya ang kapangyarihan ng kaaway upang sila ay tuksohin at dalhin sa pagkakasala. At in fact, ang totoo po rito, maraming mga pangyayari sa buhay ng tao ay driven or influenced by the enemy. At bagamat ito po hindi natin nakikita ang kaaway, yung kanyang gawa o mga manifestation ay nakikita po sa maraming dako. Ang mga tinatawag nating kasamaan, kaguluhan, o mga patayan, o mga aksidente na hindi normal o hindi natural. Yung mga obvious sa mga pangyari na sa likod noon ang gawa ng kaaway ang siyang mismong pinagmulan. Sinasabi po muli ng ating talata, "For we wrestle not against flesh and blood." Hindi tao ang ating kalaban. Hindi laman at hindi rin dugo. Hindi po yung nilalang ng Diyos, kundi merong Satanas, ang Diablo, na siyang tunay na kaaway na pinagmumulan ng mga kasamaan, ng mga kaguluhan, at maging ng mga pagkakahiwa-hiwalay. Lalo na sa panahon po natin ngayon na maraming mga lugar na kung saan po ay pinagmumulan ng kaguluhan at kasamaan. Ang agawan sa mga lupa, agawan sa mga teritoryo, ang agawan sa mga kapangyarihan. At may kita po natin yan maging sa ating bansa, sa lugar po ng West Philippine Sea at China Sea, maging sa ibang bansa tulad po ng India, China, Pakistan at India, doon po sa Middle East, ang Israel ngayon at ang Palestine. Nakita po natin na yung mga bagay niyan ay alam po natin may kapangyarihan sa likod ng mga pangyayaring yan. Maging sa buhay po natin, minsan kung titingnan po natin sino ba talaga ang ating tunay na kaaway. Minsan sa loob ng tahanan may sigalot. Minsan nag-aaway ang mga magulang, ang nanay, ang tatay, ang magulang, ang anak sa magulang, o kapatid sa kapatid. Pagka mga away na yan ay sabi nga, labis-labis, hindi na po yung sila ang magkaaway, kundi merong nagbibigay kaguluhan sa loob ng tahanan at nagwawasak ng mga relasyon.
Maging ang ugnayan ng mga kapitbahay, ugnayan ng mga kapatiran o mga kamag-anak o mga magkaibigan. Alam po natin, walang tao na may gusto na masira ang mga relasyon o ugnayan. Pero minsan dumarating mga bagay na yan. Ang dahilan, meron po mga pinagmumulan ng mga pagtatalo. Hindi lang yung mga personal na kamalian, kasalanan na nagagawa, kundi minsan yung mismong impluensya o ang espiritu na nakaway ang nagatid ng kaguluhan sa ating kapaligiran. Kaya naman po, napakalaga na malaman po natin yung kung sino ba ang ating kaway. Minsan ang Panginoon Yesus ay nagbigay ng salita patungkol sa John chapter 10, dun sa sheepfold. Inilarawan niya ang isang kaway na tulad ng isang magnanakaw. Ang kaway tulad ng isang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. The thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Yan po yung gawain ng kaway. Siya po ay magnakaw, nakawin niya yung mga malagang bagay sa ating buhay, patayin niya ang ating buhay, at wasakin niya ang ating buhay. Tulad po ng magnanakaw, lalo sa ating panahon, hindi lamang minsan kinukuha yung mga ari-arian, kundi pinapatay maging yung mga nakatira roon. Iba pa nga po ay hinahalay. Kaya naman, may kita po natin, yan ay gawain talaga ng kasamaan, maging ng kaaway o yung tinuturing nating kaaway o ang diablo. Sinasabi po natin na ating kaaway ay maraming ginagawa upang nakawin, patayin at sirain ang buhay ng bawat isa na kay Kristo at upang muling balik sa dati nilang pamumuhay at ilayo sa Panginoon. Kaya naman, yung mga mananampalatayang Kristiyano, maraming pagsubok na nararanasan. Maraming mga suliranin o mga kabigatan na nararanasan upang sa ganon sila ay tumalikod sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At naniniwala po tayo na yan ay kagagawa ng kaway upang tayo ay tumalikod sa ating Panginoon at lumayo sa Kanya. Doon din naman sa mga tao na wala pa sa Panginoon, ay ganun din ang kaniyang ginagawa upang tuluyan silang mailayo naman sa Panginoong Hesus at mapahamak ang kanilang buhay o ang kanilang mga kaluluwa. Sinasabi po ng 2 Corinthians chapter 4, verse 10, naalala ko lang po, na ang Diyos sa libutan ito, but the God of this world. Sinasabi po roon ay binulag ang isipan ng marami upang hindi nila makita ang ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus o ang liwanag ng salita ng ating Panginoon Hesus. Kaya naman, patuloy na ang kaaway ay binubulag ang isipan ng marami upang di nila makita ang daan ng kaligtasan ng Diyos. Maging ang kanyang regalo ng buhay na walang hanggan, ang kanyang pag-ibig, pagpapatawad, at maging ang tulong mula sa Panginoon. Pangalawang bagay na masasabi po natin, how to fight our life's battle. Paano tayo makipaglaban sa ating labanan, sa ating buhay. Yung una, yung binanggit po natin kanina, kailangan po natin alamin o malaman, kilalanin kung sino ang ating kaway. Pangalawa po ay kinakailangan po natin maunawaan ang kanyang mga pag-atake or understanding his attacks. At ang kaaway natin ay meron po siya mga kaparaanan na ginagawa upang magtagumpay siya na wasakin ang ating buhay sa Panginoon. Sinasabi po ng Ephesians chapter 6 verse 10, babalikan lang po natin, sabi roon, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. Sa uling linya, sinasabi po roon, to stand firm against all strategies
of the devil. Na kinakailangan po natin na maging matatag laban sa lahat ng mga estratehiya ng kaaway. Kaya naman po ang kaaway ay pagka po siya ay umatake, hindi po siya para bang basta na lamang atakin ka, kundi gumagamit siya ng mga mahusay na estratehiya upang ang sino man na kanyang gustong sirain ay lubusan niya itong masira at siya'y magtagumpay. Ang kaaway ay gumagamit siya katulad po ng panunukso. Walang tukso na kung saan may kita natin na pangit sa umpisa. Lahat po ng mga panunukso ng kaaway, maganda ang ipinapakita. Maganda, masarap, libre, at kumbaga ito ay nakapanghihikayat o very attracting. Kaya naman po, yung anumang gawain ng kaaway na may panunukso, ito po ay very attractive. No? Kaya naman maraming tao ang natutukso. Isang bagay pa na ginagamit ng kaaway na pag-atake sa atin ay sa pamamagitan po ng pandaraya. Kaya nga magkasama po yung tukso at pandaraya. Ang kaaway, marami siyang mga pandaraya na gagawin sa mga tao. Katulad ng ginawa ni Satan kay Adan at kay Eva. Una niya tinukso at dinaya yung babae, si Adan o si Eva, at inalok niya ng pagkain na sinasabi niya na pagkakinain sila'y magiging tulad ng Diyos. Kaya naman dahil maganda sa paningin at ito ay sabi niya ay hindi lang attractive kundi nadaya niya yung babae na pagkakinain nila yon sila ay magiging katulad ng Diyos. Yun po ay perverted truth. Yun po deception ng kaaway. Kaya naman nagtagumpay si Satan na pakain yung pinagbabawal na bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama kay Eva. At si Eva naman ay inalok sa kanyang asawang si Adan at si Adan naman ay na-attract din at sumunod sa kanyang asawa. Ang ginamit ng kaaway roon na kaparaanan o estratiya ay panunukso at pandaraya. At ang pangatlo ay ang pagsisinungaling. Kaya naman, sinasabi po ng aklat po ng John chapter 8, verse 44 na si Satan ay ama ng kasinungalingan. He is a liar from the very beginning. Ang kanyang po mga panunukso, ang kanyang pandaraya, ito po ay pinapailaliman ng kasinungalingan. Na nung sinabi ni Satan kay Eva na sa oras na kainin nila yun, sila magiging katulad ng Diyos, yun ay hindi totoo. At sa oras na kainin nila yon, hindi sila mamatay. Actually, ang lahat ng alok ng kaaway ay ito po ay sugar-coated. Kumbaga sa maganda sa paningin, attractive, kasi nga may panunukso. Pero ito po ay meron laman na pandaraya at kasinungalingan. Kaya naman yung tatlong bagay nito ay estratehiya na ito ng kaaway sa marami. Kaya naman dapat po tayo maging matalino, maging maingat sa ganitong bagay. Actually, meron pa pong iba mga kaparaanan ng kaaway na kung saan ay ginagamit niya. At ang kasunod nito ay yung tinatawag po natin, he accused the brethren and even condemned the brethren. Pagka siya nagtagumpay na tuksuhin, dayain at pasinungalingan, ay kanya inakusahan ang bawat isa at kanya rin kinokondena pagka siya nagtagumpay. Sa aklat po ng Efeso, sabi po roon sa verse 11, gamitin ninyo lahat ng kagamitan sa datang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. No, kaya nga ginamit po roon yung word na pakana o wiles of the devil. Ang diablo ay marami siyang mga estratehiya o mga tactics na tinatawag. Kaya naman po siya'y nagtatagumpay.
Kaya naman bilang mga mananampalataya, kinakailangan po natin na maging matatag o maging matibay. Kinakailangan po natin maging matalino at mapagbantay upang ang gawa ng kaaway na pandaraya ay hindi ito magtagumpay laban sa atin. Sinasabi po sa verse 13, kaya't isuot ninyo kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaway. Sinasabi po ng talatang ito na ang kaway, he will make an attack sa ating buhay. Bali, kanina sinabi, ang kaway ay tulad ng isang leon na umaatungal, nananakot siya sa pamagitan lamang ng kanyang tinig o ng kanyang boses. Actually, pagka ang aso tumahol at hindi mo kilala, dumaraan ka sa daan, matatakot ka. No, how much more pagka ang tumatahol na ay yung leon, no, na hindi ka hindi ka bibiruin, pwede kang kanyang lapain, kainin. Kaya naman po, makikita po natin na maging ang magnanakaw ay isa ring ginamit, no, na larawan, no, laban patungkol sa kaway, na walang ibang gagawin kundi tayo ay nakawan, tayo ay patayin, at tayo ay kanyang wasakin. Kaya anumang bagay na mula sa kaway, wag po natin pagkakatiwalaan. Wag po natin hayaan na ito'y ating pang subukan. No, kaya dapat ito'y ating paglabanan. Kaya nga, we have to resist the enemy. At sinabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 9, resist the enemy and the enemy will flee from you. Huwag natin entertainin, huwag natin tanggapin ang kanyang pandiling lang. Bagkus, labanan natin at ito ay aalis sa atin. Kaya naman, napakalaga na maunawaan po natin na yung sinasabi ng talata, makalalaba kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaway. Ang kaway ay tumatiming lang kung kailan siya atake. At pagka nakita niya yung panahon ng kanyang opportunity, doon siya atake. Parang katulad po yan sa boxing na magkalaban. No, yung ginagawa minsan ng kalaban ay pinapagod niya yung kanyang kalaban. At pagkapagod na, saka ngayon siya atake. So, pagka mahina ang kalaban, doon niya atakihin. Minsan yun din ang kaparaanan ng kaway. Hindi ka niya atakihin pagka ikaw'y malakas. Hintayin ka niya munang kahinain at pagka ikaw'y mahina na, doon ka atakihin. Naalala ko tuloy yung isang kwento patungkol sa unggoy. No, na unggoy ay nagpustahan sila na hindi siya kayang pabagsakin ng hangin, no, gaano man ito kalakas. No, bali, nag-usap sila ng kanyang katunggali at sinabi niya, hindi ako babagsak, kaya naman siya kumapit doon sa puno ng buko. Nung dumating yung malakas na hangin na para bang signal number 3, talaga sa lakas, hindi siya natanggal o hindi siya bumagsak kasi kapit na kapit siya. Hanggang sa yung signal number 2, hindi rin siya nakaya. Number 1, pero ang ginawa ng kaway, nagpadala siya ng banayad na hangin. At nakatulog ang unggoy at bumagsak. Minsan ganun po yung kaway. No? Gagawa siya ng taktika o kaparaanan kung paano kanya huhulihin at pababagsakin. Sapagkat hindi siya magtatagumpay sa panahon na ikaw ay gising na gising, nagbabantay, o sa panahon na ikaw ay malakas at handa. Antayin niya na ikaw ay nagpapahinga at ikaw ay natutulog o kaya sa panahon na ikaw ay mahina. Kaya naman po, mag-isa pa ng mga pagsubok, yan din po ang paborito ng kaway. Pagka may pagsubok ka, siyempre sa umpisa malakas ka, matatag ka. Pero paglaon at nandiyan pa rin ang pagsubok, parang nandulupay-pay ka.
At pagdating sa dulo na yung panlulupaypay, doon kanya babanatan o doon kanya atakihin para sa ganon, madali kanya na itumba. Kaya karamihan po sa mga Kristiyano na bumabagsak sa kanyang buhay pananampalataya, no, hindi sila bumabagsak sa umpisa ng laban. Kadalasan sila bumabagsak kung hindi sa kalagitnaan, doon sa medyo sa nakatatagal na o sa dulo ng kanilang laban. Bakit? Kasi hindi niya na kayang tumagal sa labanan. Nangihina na siya at wala na siyang lakas. Kaya naman po, ang kaway, gumagamit siya ng taktika. Gumagamit siya ng kaparaanan. Gumagamit siya ng timing o ng panahon. No, kinakailangan tayo na maging matalino sa bagay niya. Lalo sa panahon natin ngayon na nararanasan po natin yung matitinding pagsubok. No, nadulot nga po ng pandemya. Nadulot po ng mga ng mga tinatawag natin na yung crisis at iba pang mga problema tulad po ng mga sakit karamdaman. Bali, yan pinagdudulot ng pangamba, ng takot. Sa matagal na panahon na ikaw'y lagi na nag-aalala, natatakot, ikaw rin ay pwedeng panghinaan ng iyong katawan, panghinaan ng iyong isipan, panghinaan ng iyong kalooban. Kaya naman, no, sa dulo, maraming mga Kristiyano bumabagsak. Kaya naman dapat makita natin yung tulong mula sa Panginoon na kinakailangan po natin yung sinasabi ng kasulatan kung paano naman tayo pwedeng magtagumpay laban sa kaway. Tingnan po natin yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 2, verse 11. Sinabi po roon, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Upang hindi tayo manlinglang ni Satanas at hindi naman lingid sa atin ang gusto niyang mangyari. Ito po yung sinasabi ni Pablo do sa mga taga-Korinto na may pagkakataon na kinakailangan na nilang patawarin yung tao na nagkasala sa loob ng iglesia. Sinabi ni Pablo sa kanila na ang sino mang pinatawad ninyo ay patatawarin ko rin. Upang sa ganon, ang kaaway, si Satanas, ay hindi magkaroon ng yung opportunity o hindi sila malinglang upang hindi siya magkaroon ng pagkakataon sumira sa kanila. Sa ganitong sitwasyon, sinasabi po ang isa sa mga kaparaanan na ginagawa ng kaway ay tulad po ng di pagpapatawad, yung unforgiveness. Ang unforgiveness ay isa sa mga kaparaanan ng kaway na nilalagay sa puso ng maraming Kristiyano. At pagka yun ay natili sa kanila, yung hindi pagpapatawad, tumitigas yung kanilang puso, yung kanilang isipan, at di nila namamalayan sa paglaon ng panahon, hindi lang sila basta-basta nakapagpapatawad, kundi hindi na nila magawang magpatawad. Kasi tumigas na yung kanilang kalooban. Kaya nga sinasabi ni Pablo, sa panahon ikaw ay nagagalit. Now be angry and do not sin, and do not let the sun set on your anger, and do not give the devil a foothold. Sinasabi ni Pablo na kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo magkasala. Para ba medyo mahirap mangyari yung bagay nito? Pwede ba magalit ni hindi kakasala? Yun ang sinasabi ng kasulatan. Hindi porke ang tao nagagalit ay nagkakasala na agad. Mas lalo na kung ang tao ay magagalit doon sa isang bagay na talaga namang dapat ituwid o iayos. Mismo ang ating Panginoon Jesus ay nagkaroon siya ng divine indignation nung siya nagpunta sa templo at nakita niya yung templo ay ginawang tindahan at palitan ng mga pera. At yung lugar ng sambahan ay dinumihan nila. At ang Panginoon ay kumuha ng patpat o pamalo at pinagpapalo niya yung mga hayop na doon, pinagtabuyan niya.
At yung mga lamesa ng mga tindahan ay kanyang hahagis o kanyang pinagtutumba. Makikita po natin ang Panginoon mismo ay nagpamalas din siya ng galit, no, sapagkat sa pagkakataon na yun, yung gawain ng Diyos ay ginawang gawain masama ng tao. Sabi ng Panginoon, di niyo ba alam na aking tahanan ay tatawaging bahay-sambahan? Bakit ninyo siyang ginawang lungga ng mga magnanakaw o ng mga masasama? Pagka ang mga bagay na banal, ang mga bagay na matuwid, ang mga bagay patungkol sa Diyos ay nilalapastangan, ay pinawala ng kabuluhan, no, nararapat lamang na tayo magpakita ng galit sa mga tao na kung saan gumagawa ng kamalian. Sapagkat mismo ang Panginoon ang gumawa nito. Pero sinasabi rin naman na huwag po tayong magkakasala. Paano mangyari yun? Huwag kang papatay, o huwag kang mananakit, o huwag kang magmumura o manunungayaw. Kinakailangan mo pa rin kontrolin ang iyong katawan o iyong damdamin, sapagkat ang bagay na iyon ay pwede magdulot sa iyo ng kasalanan at maging kasamaan. Sinabi rin po ni Pablo na huwag ninyong hayaan lumubog ang araw na galit pa rin kayo, at huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Sinasabi niya, pagka dumating yung pagkakataon na nagkaroon ka ng galit, no, at di naiwasan, kinakailangan mo na ialis agad yan sa araw na yun, at huwag mong hayaan na lubugan pa ng araw. Sinasabi ni Pablo na ang galit o ang pagkagalit ay bagamat nangyari, ay kinakailangan itong maalis at mawala sa iyong sarili. Sapagkat kung hindi ito maalis at mawala, yan ay magiging puwang ng kaaway para gamitin niya at siya'y makapanahan sa puso mo o sa buhay mo. Kaya nga sinasabi, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Pagka ang galit ay pinanatili mo sa maghapon, no, masisira na ang iyong buhay sa maghapon, ang iyong emotion, o para bang yung diskarte mo o yung gawain. Kaya pagkatao ay sa umaga pa lang nagalit na, para bang sira na yung buong araw. No, mas lalo na pagka nakikita niya yung kanyang pinagmumula ng galit. Para ito'y masolusyonan, kinakailangan ialis niya. Paano gagawin? Una, kinakailangan mong isuko yan sa Panginoon. Kinakailangan mo hingin ng tawad sa Kanya. Pangalawa, kinakailangan mo makipagayos doon sa tao na yung pinagkagalitan o pinagmulan ng inyong away, upang sa ganon masettle ang issue. Pagka hinayaan natin ang mga pangyari niyan na manatili, at kung yan ay palaging nangyayari, magkakaroon na tinatawag nating pag-ugali, magkakaroon tayong pag-ugali na para bang masasanay tayo sa ganung bagay. At magiging baliwala na lang sa atin yung pagkagalit o yung mga pag-ugali na para bang normal na lamang. Kaya naman, ang tinuturo ni Pablo, huwag niyong hayaan na lubugan ang araw na may galit sa puso mo. At huwag mo ring hayaan na bigyan ng pagkakataon a foothold ang kaway o ang diablo, sapagkat yan ay paborito ng kaway para maging tirahan. Sinasabi po natin, do not give the devil a foothold because it will become a stronghold. Saan ba nag-uumpisa yung marami? Sa kaunti. Saan ba nag-uumpisa yung malaki? Sa maliit. Saan nag-uumpisa yung pagiging adik? Sa patikim-tikim. No? O tingi-tingi. Kaya naman, kinakailangan natin maging matalino rin na yung bagay na pinag-umpisan pa lang ay dapat na natin kalusin o dapat na nating alisin.
Kaya nga napakalaga yung tinatawag natin daily confession, na tayo po ay lagi na nagsisisi sa ating kasalanan. Ang maganda po sa atin, hindi mo na kinakailangan na pumunta sa confession room para humingi ng tawad sa iyong kasalanan. No, ako'y bata, ganun ang aking kinagisna. Dahil kami ay sa pananampalataya na Katoliko Romano, na pagka ikaw ay nagkasala, ay kinakailangan pumunta ka sa confession room at ikukumpisal mo yung lahat ng nagawa mong kasalanan. No, bali, pero nung tayo po ay kumilala sa Panginoon at kinabagan ng Diyos, tayo po ay di na kinakailangan pumunta pa ng confession room. Na kung saan ka nagkamali, nagkasala, at saan man dako yun, ay pwede kang lumapit agad sa Panginoon at humingi ka ng tawad. Kung kayo nagkasala sa iyong tahanan, doon may settle sa Panginoon ang iyong issue sa Kanya. Kung kayo nagkasala sa trabaho, doon mo agad i-settle yung issue mo na problema sa Panginoon. Kaya nga sa mandako, pwede ka humingi ng tawad sapagkat ang Panginoon ay nasa lahat ng dako. Meron tayong saserdote na available 24/7 na handang tumanggap sa atin at makinig at handang magpatawad sa ating kasalanan. Sinasabi po na 1 John 1:9, if we will confess our sin, He is faithful and just to forgive us from all our sin. And He will correct us or direct us from all our unrighteousness. Kaya naman po yung confession ay napakalaga. Ang bawat mananampalataya ay kinakailangan maging gawin ito. Yung nagsisisi o nagpapayag ng kanyang kasalanan sa Panginoon sa araw-araw o sa mga pangyayari sa buhay. Upang sa ganoon, hindi niya mabigyan ng pagkakataon ang kaaway sa kanyang buhay. Actually, sa lumang tipan sa mga awit 66 talatan 18, sinasabi roon ni Haring David na if I regard sin in my heart, the Lord will never hear me, o He will not hear me. Na ang pagtatago pala ng kasalanan sa ating puso, tulad ng pagkagalit, pagkapuot, o yung meron kang bitterness sa iyong puso, o di pagpapatawad, hadlang po yan sa panalangin. Kaya mismo ang ating Panginoon Jesus, sinabi niya sa Matthew chapter 6, pagka kayo manalangin, patawarin ninyo ang mga nagkasala sa inyo, upang sa ganon, patawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Kaya napakalaga, yung tinatawag natin forgiveness, upang tayo ay patawarin din ng Diyos. Kaya kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang gagawin ng Diyos sa iyo. Kaya naman napakalaga na maunawa natin ang bagay nito. Lalo na sa mga panong tulad nito, ng ating buhay ay nasa loob ng mga tahanan o nandoon kayo sa mga trabaho na kayo lagi magkasama at minsan nagkakaroon ng mga sigalutan o mga problema ng mga relasyon o samahan. Napakalaga na maunawa natin. Huwag natin papayagan na ang taktika ng kaaway ay maggamit laban sa atin tulad ng kanyang panunukso, pandaraya, pagsisinungaling, at maging pag-akusa at pag-kondena sa atin. Napakalaga rin na huwag nating hayaan ng anumang kasalanan, maliit man ito, ay huwag nating hayaan na maging foothold ito ng kaaway at ito'y huwag maging stronghold pagdating ng panahon. Kaya naman, sa mga panahon na tumatagal ang mga suliranin, napakalaga na alam natin ang ating pamumuhay, ang ating pakikimbaka laban sa mga suliranin, lalo na laban sa kaaway na si Satanas. Sinasabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11, hindi ba ninyo alam na mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, nandaraya, walang bahagi sa kaharian ng Diyos.
Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Kaya naman po, makikita po natin na yung pagpapabanal ng Diyos ay ating nararanasan. Ang pagbabago o ang transformasyon ay ating nararanasan sa kaparaanan. Yung pagkapo tayo ay lagi na nagsusuko ng ating sarili sa Diyos. Yung nagpapahayag po tayo ng ating mga kahinaan, ng ating mga kasalanan, sa ating buhay. Ang Diyos, sa tuwing tayo lumalapit sa Kanya, tayo Kanyang nililinis, tayo Kanyang tinutuwid, at tayo Kanyang binabanal. Kaya naman po na akala po natin na iyon ay baliwala. Ngayon ay para bang paulit-ulit. Hindi po. Sa ganang kaparaanan, alam ng Diyos kung paano niya tayo tinatrato, paano niya tayo ginagamot, kung paano niya tayo binabago. Kaya naman po, napakalaga na yung ganitong uri ng gawain atin pong lagi na gagawin para sa Panginoon upang tayo hindi madaya ng kaaway. May mga ilang bagay din na kung saan ang pag-atake ng kaaway. Minsan tayo po ay inatake ng kaaway sa ating pangatawan o sa ating kalusugan. Lalo na sa panahon ito ng pandemya ng COVID-19 na halos ang pangatawan ng marami ay inaatake ngayon ng kaaway. Bali, kinakailangan na sabi nga kinakailangan na ingatan mo katawan mo, kinakailangan na pambaksin ka, na upang sa ganoon ay may ingatan ng iyong kalusugan. May kita po natin na sa panahon po natin ngayon, ang halos ang pag-atake ng kaaway ay sa pamamagitan po ng kanyang pangatawan o ng kalusugan. Ninanakaw ng kaaway yung kalusugan ng bawat isa. Upang sa ganoon, pagka nanakaw niya kalusugan, ang kasunod nito ay ang kamatayan o ang pagkawasak ng iyong buhay. Minsan, hindi lang kalusugan, kundi kabuhayan. Kaya naman, dulot din ng pandemya na yung kawalan ng trabaho, kahirapan, at ito ay nagdudulot po ng maraming kabigatan sa maraming mga Kristiyano o maging hindi Kristiyano pa. Maging ang damdamin at isipan ay inatake rin ng kaaway. Sa panahon tulad nito ay marami po mga tao na pressured ang kanilang buhay, stressful, at sila po ay very yung sila po ay stress o yung full of anxiety, fearful, at nandoon din po yung tinatawag po natin mental health problem na nagkakaroon na po ng di maayos na lagay ng kanilang kaisipan. Kaya naman maraming mga tao ngayon, minsan akala mo nasa bahay lang, yung pala sa sobrang stay sa bahay at nagkukulong sa kwarto, nagkakaroon na pala ng diferensya sa isipan. Kaya naman, ang kaaway sa panahon natin ngayon ay yung halos ang iba-ibang uri na kalagayan ng tao ay nagagamit niya para wasakin ang buhay ng tao at maging ang kanyang sambahayan. Pangatlo, na makikita po natin ay yung sinasabi that how to fight our life's battle ay yung putting on the whole armor. Kinakailangan po natin isuot yung buong sandatang spiritual na binibigay ng Diyos sa atin. Isuot ang lahat ng iyong sandata. Sinasabi po ng 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang ating pong Christian life ay meron tayong tinatawag na spiritual warfare. Bagamat tayo po ay nabubuhay sa mundong ito,
ang ating pong pakikibaka ay hindi po ayon sa mundong ito. It is not carnal, kundi ang ating pakikibaka ay spiritual. Kung may mga pagkakataon na ikaw ay may suliranin at may nakakagalit na mga tao, ang iyong tunay na kaaway ay hindi mismo yung tao. Lagi lagay natin sa isipan at sa ating puso upang hindi masira ang inyong relasyon. Ang ating uunawain ay meron pa rin kaaway na pinagmumulan ng kaguluhan. Kaya nga ang utos ng Biblia, pagka ikaw ay pinepersecute, ipanalangin mo siya. Pagka ikaw ay, sabi nga, sinampal sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Maging mapagpasensya ka. Kung ikaw ay kunan ng iyong damit, ibigay mo pa yung balabal. No? Kaya nga, sa bagong tipan, iba ang utos ng Panginoon kumpara sa lumang tipan na kinagisnan ng bayang Israel. Sa kinagisnan nilang utos noon, pagka ikaw ay sinampal, sampalin mo rin. Pagka ikaw ay sinuntok, suntokin mo rin. Pagka minura ka, murahin mo rin. Ang Kristiyano, hindi gano'n. Pagka siya ay ginawa ng masama, hindi siya gumaganti ng masama. Ang buhay ng isang Kristiyano, pagka siya ay ginawa ng masama, gagantihan niya ito ng kabutihan. Pagka siya ay pinepersecute, ang sabi ng Panginoon, ipanalangin mo sila. For vengeance is mine. At gawa mo sila ng kabutihan upang sa ganon, makita nila yung mabuting bagay na ginagawa mo sa kanila at para ba silang pinapatungan mo ng baga sa kanilang ulunan. Hindi mapagtatagumpayan ang isang masamang bagay ng panibagong masamang bagay. Bagkus ang isang masamang bagay, mapagtatagumpayan ng kabutihan, lalo na ang spiritual na kaparaanan. Kaya nga sinasabi, our warfare are not carnal. Ang ating pakikibaka spiritual sa mundong ito ay hindi pakikibaka tulad ng laman. Hindi tayo nakikibaka laman sa laman o buto sa buto o dugo sa dugo. Bagamat may mga tao na gano'n na palaban, pero hindi yun ang sukatan ng pagiging tunay na pamumuhay Kristiyano. Ang Panginoon ang ating tagapagtanggol. Ang Panginoon ang ating tagapag-ayos. Kaya nga tayo tinawag ng Panginoon bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Tinawag tayo ng Panginoon bilang peacemaker, not a trouble maker. Kaya nga, iba yung pamumuhay na hinikayat ng Panginoon sa mga Kristiyano sapagkat sila ay daan sa ikaliligtas ng iba. Kaya nga layunin ng Panginoon, maligtas ang ibang tao. Paano maliligtas ibang tao kung gagawan mo ng kamalian at kasamaan? Kaya naman, ang utos ng Panginoon, gawan mo siya ng kabutihan upang sa ganon, yung mabuting ginawa mo sa Kanya ay suklian niya rin ng kabutihan. Kaya naman sinasabi po ng Biblia na our warfare, ang ating pakikibaka, ay hindi tulad ng sa sanlibutan. Ang ating pakikibaka ay spiritual. Ang sandatang ginagamit namin sa pakipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagbabagsak ng mga kuta, sinisira namin ng mga maling pangatwiran. Alam niyo po, sa paano kaparaanan ginagawa ang bagay nito? Ginagawa ito sa paraan ko ng spiritual na pakikibaka sa panalangin. Kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagbabagsak ng mga kuta, sinisira namin ang mga maling pangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kalaman tungkol sa Diyos at binibiyag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Kaya at the end, ang goal ng spiritual battle ay yung mawin mo ang iyong kaaway.
Bali, hindi naman iwiwin mo si Satanas, kundi iwiwin mo yung tao na inaalipin ni Satanas. Mahal ng Panginoon ang lahat ng tao. Kaya nga Panginoon ay namatay, hindi para sa matuwid, kundi namatay siya para sa mga makasalanan. Hindi siya nagpunta para sa mga magaling, kundi nagpunta siya para sa mga taong may karamdaman. Kaya naman, makikita po natin yung weapons na sinasabi. Our full armor ay kinakailangan nating taglayin. Kaya't ang maging handa kayo, ibigay sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sandalyas, ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya naman, hindi natin mapagtatagumpayan ang kaaway sa pamagitan ng ating sariling lakas, sarili nating kakayanan o talento, talino, nating galing, nating yaman, o ng ating impluwensya at kapangyarihan. Ang pwede lamang ipanlaban ay ang ating yung baluti na binigay ng Diyos para sa atin. Mula sa ating helmet, ang ating kaligtasan, yung breastplate, ang ating katwiran o righteousness, yung belt, yung tinatawag nating the absolute truth, the Word of God, yung ating shield, yung faith, yung ating sword, yun yung ating the Word of God, the Spirit of God, at yung feet o yung shoes of being protected by the gospel of peace. Kaya naman, ito yung taglay ng isang mananampalataya sa kanyang pamumuhay sa pakikibaka sa sanlibutan at maging sa pakikibaka sa araw-araw na bagamat tumatagal ang labanan ay nakapananatili siya hindi dahil sa siya'y malakas, matatag, kundi dahil siya'y binabalutan ng kapangyarihan ng Diyos at binibigyan siya ng kanyang lakas at kapangyarihan. Tandaan po natin ang sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 11, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon. Hindi kalakasan galing sa ibang tao. Hindi kalakasan galing sa inyo, kundi galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Kaya nga po, may taglay na kapangyarihan yung salvation, yung righteousness, yung truth, yung faith, yung spirit, yung gospel. Yan po yung dapat natin lagi natataglayin sa ating katauhan. Gamitin ninyo lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Kaya naman, sa panghuli, how to fight for our life's battle, sabi roon, praying all kinds of prayers at all times. Kinakailangan natin manalangin na lahat ng uri ng panalangin sa lahat ng panahon. Sinasabi po ni Pablo na kinakailangan po nating manalangin. Sa panahon ito na puno ng mga pagsubok at tumatagal ng mga pagsubok, ang ating paling pamamaraan sa pakikibaka ay ang panalangin. Our spiritual battle is prayer battle. Kaya nga sinasabi ni Pablo, manalangin kayo ng lahat ng uri ng panalangin. Kahit maigsi, mahaba o katamtaman, manalangin kayo. Kahit na pahingi, pahira o anumang uri, either supplication, petition, intercession, spiritual warfare, whatever, as long as you will pray, sabi ni Pablo, gugulin ninyo ang lahat ng pagkakataon sa panalangin. Kasi yan ang pag-uugutan ninyo ng lakas sa Panginoon. Sinasabi niya, praying all kinds of prayers. Kung ano ang alam mo prayer, manalangin ka. Kung meron ka pa ibang alam na panalangin, manalangin ka.
Sa maghapon, iba-ibang uring panalangin ang pwede mong gawin. Sa mahabang panahon, iba't ibang uri ng panalangin ang pwede mong gawin. At sabi roon, praying at all times. Pag sabi nating all times, lahat ng pagkakataon. Hindi naman oras, kundi pagkakataon. Ibig sabihin, hanggat ikaw'y nagkakaroon ng pagkakataon, mag-pray. Mag-pray ka. Huwag kang mag-pray pagka ikaw'y mahina, sapagkat medyo mahirapan ka. Mag-pray ka hanggat ikaw'y malakas, upang sa panahon ng iyong kahinaan, yung ginawa mong panalangin ay i-cover ka sa panahon na hindi mo kaya. Kaya nga, sometimes, meron tayong matinatawag nating prayer investment. Manalangin ka palagi. Manalangin ka palagi. At yan ay magdudulot sa iyo ng tulong, kalakasan. At yan ay magbibigay sa iyo ng tagumpay. Sinasabi ng huling talata, ang lahat ng ito gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ang panalangin ay hindi dapat selfish. Ang panalangin dapat ay nananalangin din tayo para sa iba. Kaya naman, merong uri ng panalangin na hindi lang for supplication. Ang supplication kasi pansarili. Yung petition sometimes pansarili. Yung para sa iba, intercession. Ang thanksgiving, minsan pansarili. Tayo inikayat ni Pablo na manalangin yung intercession. Lalo na sa ibang tao. Kaya nga, dapat magkaroon tayo ng burden sa ibang tao. Panalangin natin sila, lalo na yung mga hirap ang kanilang buhay. Maging ang mga tao na kung saan ay hindi alam ang gagawin. Ang mga tao na hindi pa kumikilala kay Kristo. In fact, maging si Pablo, humingi rin ng panalangin. Sabi niya, ipanalangin niyo rin ako. Una kasi siya nakabilanggo. Siya nakapiit sa piitan at hindi siya nakapangaral sa labas. At ang kanyang prayer, makalabas din siya at may pangaral niya ang Ebanghelyo. Sabi niya, ipag-pray niya rin na may pangaral ko muli ang Ebanghelyo. At maraming tao ang maimpluwensyahan at mapagpala ng Ebanghelyo ni Kristo. Sa panong ito, na kung saan po ang pangangaral ng Ebanghelyo ay napakalaga, bilang mga mananampalataya ni Kristo at mga simbahan ng Panginoon, ay tungkulin po natin abutin sa panalangin ang maraming tao upang ang kaligtasan ng Diyos ay sumakanila. Sa kasalukuyan nga ngayon, may mga kaguluhan na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo at kinakailangan ang panalangin ng tao. Ang Panginoon ay naghanap hindi lamang ng kanyang ng taong nananalangin para sa kanya, kundi ng taong nananalangin para sa iba. God needs praying men and women. Sa panahon natin ngayon, nangailangan ang Diyos ng mga lalaki, mga babae na mamamagitan para sa pangailangan ng iba o ng maraming tao sa kasalukuyang panahon. Na mananalangin sa kapayapaan, mananalangin sa pangangaral ng Ebanghelyo, mananalangin sa kagalingan laban sa COVID o mga karamdaman, mananalangin para sa mga pangailangan finansyal o pagkain ng maraming taong nagugutom, mananalangin para sa kaligtasan ng sangkatauhan at mananalangin para sa pagdating ng ating Panginoong Hesus sa mundong ito. Kaya naman po, napakalaga yung sinasabi, praying always with all prayer and supplication in the Spirit,
and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Kaya naman sa ating pong pagtatapos, yung 4 na bagay nito ay napakalaga na makita po natin. Sinasabi po natin, yung unang bahagi ay kinakailangan po natin yung knowing our enemies. Yung pangalawa ay understanding his attacks. Yung pangatlo, put on the armor of God. At ang panghuli, praying at all times. Praying all kinds of prayers at all times. Kaya naniniwala po tayo, bagamat ang labanan po natin sa mundong ibabaw nito ay nagtatagal, mapagtatagumpayan po natin ito sa tulong ng panalangin at yung mga sandatang spiritual na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Tayo po ay darako sa ating pong communion at tayo po ay tuloy-tuloy na rin sa ating pong pagtatapos at hallelujah. Tayo po ay manalangin muna bago tayo mag-communion. Kaya po natin ay dulog natin sa Diyos yung mensahe na ating napakinggan. Dakila namin Diyos, tinataas po namin ang iyong salita. Tulad po ng binhi na natanim sa mabuting lupa, tulungan niyo po na ito'y diligin ng iyong tubig ng banal na Espiritu. At ikaw rin po magbigay ng buhay at bunga nito. Hindi lamang 30, 60, kundi maging 100 bahagi. Pinagpala niyo po ang iyong salita at maranasan po namin, Panginoon, yung harvest o yung bunga nito sa bawat isang tumanggap na meron pong pananalig at pagsusuko ng buhay sa iyong dakilang pangalan. Naniniwala po kami, O Diyos, na bagamat ang aming labanan sa mundong ibabaw nito ay tumatagal, hindi po kami panghinaan ng aming kalooban, hindi rin kami panghinaan ng aming pangatawan, hindi po kami susuko, hindi kami atras, bagkus sa tulong ng iyong lakas at maging ng kapangyarihan at ang kaloob mo sa aming baluting espiritual sa pakikibaka at ang tamang pakikibaka, our good warfare, ay magtatagumpay po kami. Mananatili kami na maging matapos ang labanang ito ay mananatili pa rin kami na nakatindig. Maging sa iyong pagbabalik, O Diyos, naway masumpungan mo ang bawat isa na nagtatagumpay sapagkat ikaw ang aming Panginoon na nagtagumpay para sa amin. Ngayon din, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, yung pangailangan ng bawat isa. Ano man ang kanilang mga suliranin, O Diyos, na kinakarap sa araw nito o sa mahabang araw, Panginoon, na nagdaan, tulungan niyo po. Napakinggan niyo po aming mga daing at panalangin sa mga tao na mayroon po pangailangan kagalingan. Abutin niyo po sila. Paggalingin niyo po sila. Alisin at pauwiin mo po, Panginoon, yung uri ng sakit o karamdaman sa kanang katawan mula ulunan hanggang talampakan, mula labas maging sa loob ng pangatawan, even to their blood, to their bones, and the vital organs ng kanilang pangatawan. Alisin mo, Lord, ang kamandag ng karamdaman sa pangalan ni Jesus, even the virus like COVID-19 at iba pa mga variants nito, hindi ito makapananaig sapagkat sapat ang kagalingan sa pamamagitan ng latay ng aming Panginoon Jesus upang matanggap namin ang maayos na pangatawan. Father God, we also rebuke all the works of the enemy, all the wiles and the plans of the enemy, that in the name of Jesus we command them to get out, Lord. We resist them, we rebuke them. Ikaw po nagsabi, Panginoon, draw near to God and He will draw near to you. And then resist the devil or rebuke the devil
and the devil will flee from us. Kaya Panginoon, aming sinasaway, aming inutusan, aming ginagapi at pinawalang bisa ang lahat ng kapangyarihan, kapamalaan ng kaaway na sumisira at nagdanakaw at pumapatay, O Diyos, sa buhay at kabuhayan ng iyong mga anak. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesus na makapangyarihan sa lahat, na nagsabi na lahat ng tuhod sa lupa, sa ilalim ng lupa at maging sa langit ay luluhod. At ang lahat ng dila sa ilalim ng lupa, maging sa ibabaw at sa kalangitan, ay magsasabi na siyang aming Panginoon sa kaluluwalhati ng Ama sa langit. Kaya naman po, Panginoon, by the name of the Lord Jesus Christ of God, we declare and proclaim, Lord, that He is Lord over, O God, the lives, the families, O God, ng iyong mga anak. Maging sa mga taong di pa kumikilala sa iyo, na nagsusuko na kanilang mga buhay at kasalanan, na nagpapasakop, Panginoon, sa iyong kalooban at layunin mo para sa kanila, abutin niyo po sila. Patawarin niyo po, Diyos, ang kanilang maling gawain. Linisin niyo po sila tugasan na makapangyarihan mong banal na dugo at ituwid mo ka ng mga buhay at ipagkaloob mo, Lord, ang iyong banal na Espiritu, ang iyong presensya, maghari ka at gawin mong tahanan ang bawat buhay ng bawat isa. Father God, ikaw po nagsabi, walang imposible sa iyo. Lahat ng bagay na imposible sa tao ay magiging posible sa iyo, maging sa mga tao na nagtitiwala sa iyo. Kaya naman po, Panginoon, continually supply our needs, O God, our daily foods, Lord, at maging, Lord, yung mga pambayad sa mga bills, yung mga pera o mga kagastusan, Panginoon, ng iyong mga anak. Ikaw, Lord, ang siyang umabot at magpala maging sa kanilang kabuhayan o hanap buhay, maging sa mga nangangailangan ito. Dahil sila'y mayroong mga kompromiso, may mga bayarin, may pagkakautang, at mayroong pong kailangan bilhin. Maging sagana ang iyong biyaya at pagpala sa kanila. Dinadalangin din po namin, O Diyos, na kalingayin niyo po ang aming pong bayan. Tulungan niyo po na mapagtagumpayan ang COVID-19, O God, case namin, Panginoon, sa aming lalawigan, maging sa aming bansa, maging sa mundong ito, na nangailangan ng tulong, Panginoon, especially ng vaccine at vaccination. Dalangin po namin, ikaw po magatid na kalusugan o immunity, O God, sa bawat isa. Dalhin mo, Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay sa bawat lugar at magbigay kagalingan, pag-iingat, kalusugan sa bawat pangatawan ng iyong mga anak. Father God, maging sa kaguluhan sa bansang Israel, ikaw, Lord, ang siyang tumulong ng bayan mo ay magtiwala sa iyo at ang anumang kaguluhan ay may ayos at mapayapa. Dalangin po namin ang iyong kalooban, O Diyos, ang maghari at mafulfill sa lugar ngayon hanggang, O Diyos, ikaw ay mahayag na dumarating sa bayang Israel bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, ang aming Panginoon Hesus. Father God, salamat po. At ayon sa iyong tipan, O Diyos, sa bagong tipan, ikaw ay kumikilos at gumagawa ayon sa iyong pangako, sa iyong salita, sa iyong tipan, sa bawat isa po sa amin. Nung gabi na ikaw ay pagkanulo, lumapot ka ng tinapay, at pinagpasalamat, pinagpira-piraso ito, ipinamahagi at sinabi, sa tuwing kakainin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Panginoon, maraming salamat po sa biskit na ito, simbolo na yung katawan na bayubay sa krus, katawan na umako sa aming sa kasalanan. Ikaw na walang kasalanan, naging kasalanan, at ikaw ang Diyos na nagkatawang tao. Maraming salamat po bilang aming kordero
na nagali sa kasalanan ng sa katawan. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagpapatawad, pagkakalob sa amin ng katwiran at kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi naman mataas magkapunan, dumapot siya ng saro. Ang saro ng bagong tipan na nagali sa kasalanan ng tao. Sa oras na inumin ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Salamat po, Panginoon, sa Diyos dito, si bulo ng dugo na dumanak sa krus sa Kalbaryo. For without the shedding of the blood, there will be no remission of sin. Maraming salamat po sa dugo ng bagong tipan, ang tipan magpakailanman, minsan at pangkalahat. Maraming salamat po in Jesus' name. Sa tuwing kayo kakain at inom, gawin niyo ito hanggang sa aking pagparito, upang sa aking pagparito ay makasalo kayo sa piging ni handa ng Ama, at upang kung saan ako naroon ay doon kayo at makasama kayo. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Pinagpala mo ang araw na ito ng aming panambahan, at ikaw po, Lord, ang maglagay sa bawat puso ng kapayapaan, maging ng kagalakan, wanagin mo, Panginoon, ang mukha ng bawat isa. Let your light, O God, so shine, O God, sa bawat mukha o buhay ng bawat isa. Ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kadakilaan, O Diyos, ay mahayag sa amin. Maraming salamat po. At gayon din, pagpalain niyo po ang mga nagdiriwang na kalangkarawan, sila Ate Doring, sila Nay Romana, at iba pa po namin mga kapatid sa linggong ito ng Mayo. Ikaw, Lord, ang siya magpalat umabot sa kanila, maging kay Orchid na nag-celebrate din kahapon ng kanyang karawan. Pagpalain mo po, Diyos, ang aming mga kapatirang ito na mahal mo, at igawad niyo po sa kanila ang iyong mayamang habag at pagpapala. Maging sa mga mayroong anibersaryo ng kasal, pagpalain niyo rin po sila. At sa anumang okasyon na dapat sila magpasalamat, maging sa nakarang araw bilang pag-alala kay Nanay Anita de Dios sa kanilang sambahayan, tinataas po namin, O Diyos, ang sambahayan na kanyang iniwan, nilisan, pagsamantala. Pare God, pagpalain niyo po ang de Dios family sa pangalan ni Jesus. At yun din, Lord, sa bawat gawain, tinataas po namin sa iyo. Lalo na, Panginoon, yung pagtatayo ng bahay-sambahan sa 4 lanes. Sa CDC, ikaw po ang mag-provide ng aming pagpapatayo, at tulungan niyo po na maging instrumento ang bawat iyong mga anak upang ang bahay-sambahan ay maitayo sa lugar niyo. Pagpalain mo ang kanilang kabuhayan, ang kanilang kinikita, at magkaroon sila ng bahaging tulong sa kanilang mga tithes and offering, and even, O God, sa aming church building. Parigat yan, palain mo kang mabuhay, gumawa ka po ng himala, padaluyin niyo po ang iyong mayamang habag, ang iyong pagpapala, ang iyong biyaya, at himala sa bawat buhay tahanan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, na tayo magsabi ng Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, at muli sumainyo ang kapayapaan at ang katwiran ng Panginoon, maging ang kagalakan mula sa Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen.